Hi there mga beloved yung soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamalaran sa Tarot Channel. Unang-unang gusto ko po magpasalamat sa inyo sa walang sawang tiwala at support na napakabilis po, napaka-alive po, napaka-buhay na buhay po ang ating channel pagkat andyan po kayo lagi. Maraming salamat po. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates na nasa Pilipinas na lagi nakaabang, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers o OFWs sa mga panig kayo ng mundo na roon. Maraming salamat po sa inyo lagi panonood nating videos at nakakataba sa puso na komento. And kapag first time nyo po sa ating channel, wag nyo pong kakalimutan na mag-like at mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo sa ating videos. Nagbabasa po ako, tagra-reply po ako ng mga comments. And of course, ang mahiwagang subscribe button, wag niyo pong kalimutang pindutin. Okay? Wag na natin patagalin pa, hindi na natin papatagalin pa itong ating reading ngayon. Isang timeless reading para sa ating mga pinakamala nasa sign ng Cancer. Ang ibig sabihin po ng timeless reading, kahit kailan po na mapanood nyo lumabas sa inyong wall, sa inyong YouTube wall, ay para po sa inyo ito. Ibig sabihin kahit next week, tomorrow, next year, next month, basta kahit ibig sabihin po pag timeless reading ay para po sa inyo ang mensahe, kaya nakita nyo yan, okay? Sige, isa pa. Timeless reading, ulitin ko para sa mga Cancer. Cancer, para sa inyo to? Oh, okay. Isa pa. Cancer. Okay? Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming timeless reading, para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Cancer. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siyang in-interpret po natin ang energy base, in-interpret po natin ang mensahe base sa energy na binibigay ni Universe. Okay? Kumukuha po tayo ng 10 baraha na siyang tuloy-tuloy po na nilalatag natin para hindi na tayo mag-shuffle kasi baka ma-distract tayo, makafocus tayo sa mensahe ng Universe. Kaya yun, 5, 6, okay, 4 na lang. Okay, 4 na lang po kukunin natin. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 4 cards please for our timeless reading. Yun, manahulog pong, parang kompleto na 2, 4, 6, yun, kompleto na 10. Sige, ayusin lang natin at igilid lang natin ito, Cancer, ha? Maraming salamat. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala kayo, ay wala ang Renzo Tarot Channel. Alam ko mahaba ang panahon pang ating pagsasamahan, basta't andyan kayo lagi. Hindi nyo ako iiwan, ay mas lalong lumalakas pong loob ng inyong lingkod na magpatuloy. Okay? Sige po. Ilatag natin. Okay. Handa ka na ba, Cancer? Ayan ha, nakalatag na yung 10 baraha. Sige, wag na natin pang patagalin pa para sa yung pambungad na baraha sa yung timeless reading. Knight of Wands, Cancer, about emotions. Okay, parang medyo nalilito ka daw ngayon. Kasi, ayan yung dreams and yun yung mga pangarap mo nasa ilalim, yung 3 pyramids. But here, this is emotion, medyo nasa roller coaster ride ka ngayon. Parang nasa sitwasyon ka na parang medyo salasalabat or salusalungat yung emotions na nararamdaman mo ngayon in relation or may kinalaman sa yung pangarap na gustong-gusto mong makamit. Siguro may ina-applyan ka, may gustong-gusto kang dream job, may dream business, may dream country kang gustong puntahan. But now, sa current situation, ang iyong nararamdaman ay parang medyo magulo. Di mo alam kung asan ba ang susundin mo, ano bang desisyon ang gagawin mo, sino bang pakikinggan mo, puso mo, isipan mo. Well, that is the energy that I can feel here. You are in this state na ang dami mong nilalabanan sa loob ng iyong sarili, sa iyong buhay, okay? Parang litong-lito. Okay, that's the term. Nasa stage ka na parang medyo hindi klarado ang lahat or parang medyo naguguluhan sa kasalukuyan. But this is but itong nararanasan mo ay medyo nalilito ka in terms of goals. Ayan sa iyong pangarap. Sige. Tingnan natin pangalawa. Once na naman. Okay. You really wanted a new life. Okay, yung energy na nararamdaman natin, Cancer. Gustong-gusto matagal ng panahon na gusto mong magbago ang buhay mo. Cancer, ito daw yung energy dito. Ayan nasa gilid na 2 poste ng emotion sa paligid mo, talagang ginaguard ka. Tapos ayan here you are holding on, it's like a globe or parang you really wanted, talagang
every day of your life, pag matulog, pagising, ang nasa loob ng isip mo ay talagang you really want change. Gustong-gusto mo na ng pagbabago sa kasalukuyan mo sitwasyon. Maaring kasi medyo matagal na, ang tagal na ng oras na ginugol mo para magantay, para ilaban itong ano man tong bagay na gustong-gusto mong makamit. Okay? But with these two of wands here on the side, the universe is telling you na konting patience pa, konting tiyaga pa. What is this, Cancer? Ayun, although may mga ano naman, may mga bunga-bunga naman siya, may parang may mga tumutubo-tubo naman, di ba, na mga tingnan mo mga dahon. Ibig sabihin ay may konting improvement or magi-improve, but you need a little more patience. Okay? Pangatlo, Knight of Swords. Okay. Ayan tingnan mo, dalawang knight. Kanina wands, di ba, yung mga emotions mo, but now these swords ay talagang parang Cancer, this is a reminder for you na siguro parang sa workplace, sa family, sa mga kaibigan, parang mag-iingat daw kasi you are prone for, ang tawag nito, parang alitan, parang mga hindi magandang communication, hindi pagkakaintindihan. Okay, siguro dahil nga dito may kinalaman dito sa emotions mo na hindi stable, kaya kailangan kontrolin niyo talaga yung emotion niyo kasi maapektuhan itong lahat. Kasi mamaya, dahil siyempre pag hindi maganda masyado, pag hindi tayo marunong mag-control ng emotion natin, madadamay pati mga katrabaho natin, madadamay sila sa init ng ulo natin. But this Knight of Swords ay nire-remind kayo, Cancer, ng universe na ayun, maging maingat kasi merong mga alitan, mga contradictions, mga parang mga confrontations na parang mag-arise kapag hindi mo matutunan na makontrol ang mga bagay-bagay. Okay, please tandaan mo to, Cancer. Have a little more patience. Talagang, di ba, sabi ko sa inyo sa mga una nating reading naman nakaraang linggo, expected nyo yan na maraming pagbabago, marami pang mangyayari hanggat hindi pa nakakaalis si Pluto sa bahay nyo ng mga cardinal signs hanggang November 19. Marami pang mga problema, marami pang mga bagay na huling habilin si Pluto sa ating mga cardinal signs, Capricorn, Cancer, Libra, and Aries. Kaya expect mo yan na magbabago yung mood mo, magiging magagalitin ka, may mga ganun. But kailangan mo lang matutunan. Ayan, sinasabi ko na sa inyo yung guide kaya ginaguide ko na kayo kung ano yung dapat gawin. Konting-konti na lang, please control your temper. Malalagpasan nyo din yan. Okay, ilang araw na lang, aalis na din si Pluto sa ating bahay sa cardinal signs. Okay? Mag-iingat lang, Cancer. Ayan kasunod pa sila. Kanina Knight of Swords, now Nine of Swords na naman. Napakalinaw. Napaka-basic na napakalinaw ng mensahe na naisip parating sa ating universe. Nine of Swords, talagang with this Knight of Wands na kalituhan comes the sleepless night siguro. Kaya parang inaaliw mo siguro, Cancer, yung basta nyo inaaliw nyo ang sarili nyo kasi pag ayaw nyo hindi kayo makatulog sa kakaisip sa dami ng matumatakbo sa isip nyo. Yung iba dinadaan sa parang, yung iba nagbababad sa gadget, yung iba dinadaan sa inom or nagiinom ng alak, yung iba kung ano man, parang dinadivert yung attention nyo kasi yung gusto nyo ngayon sa kasalukuyan ay basta pagtulog nyo, tulog na parang walang distraction. Kasi kung sa normal lang na araw-araw na gusto nyo dumiretso sa bed or higaan, hindi nyo magawa. Kasi madami talagang tumatakbo sa isipan nyo, hindi kayo makatulog. That's why parang dinadivert nyo yung attention ngayon. Kasi epekto rin yan. Itong mga emotions na yung nararamdaman, lalo na may kinalaman sa yung dreams, sa yung mga pangarap sa buhay na so far hindi pa dumadating or hindi nyo pa nararamdaman or nararanasan. Lumabas na naman tong Judgment card. Kasama daw dito kasi yung pressure sa paligid, pressure sa mga katrabaho, sa pamilya. Although wala ka namang naririnig sa kanila, hindi mo naman naririnig sa kanila ganito, gawin mo yan, bakit wala pa, ganun. But you can feel it. Okay? Sa body language, nararamdaman mo sa kanila, kaya ikaw mismo ang nagsiset ng pressure sa sarili mo. Okay? At itong pressure na siniset mo sa sarili mo, ito yung nakaka-apekto sa'yo. Kaya may mga sleepless nights, hindi ka makakatulog. Parang ikaw na mismo, na although wala ka naririnig sa mga tao sa paligid mo, pero ramdam mo, kaya pressure ka.
Gustong-gusto mo na talagang makawala sa isang sitwasyon. Gusto mo nang magkaroon ng trabaho na maganda. Gusto mo nang makapasa. Gusto mo nang makamit yan. Gusto mo nang basta everything na you really want your life. Kasi parang feeling mo na pag-iiwanan ka. Yan yung nararamdaman natin dito. Okay? Second row, pang-anim na baraha, Cancer. Oh, ito na naman. Ten of Sword, ayan dapang-dapa ka. Hindi halata ng mga tao sa paligid mo, but deep inside, here you are. Ayan yung current situation mo, hindi lang basta kayo nakahandusay, but there are 10 swords na nakatusok sa likod mo. It means na talagang siguro nade-drain yung energy mo. Hindi lang physically dahil pagod ka sa trabaho, pagod ka sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo, kakaisip natin, kahit hindi tayo masyado gumagalaw, kapag ang isip natin ang umiikot o ang tatrabaho, ang galaw ng galaw ang isip natin, halos doble, triple ang energy na mawawala sa atin. Hindi ba kasi, di ba, sa katawan natin parang yan yung makina, yan yung papaandar ng bagay ng lahat, yung pag-iisip natin. So kahit nakaupo tayo, kahit hindi tayo nagbubuhat ng mga bagay, kahit hindi tayo physical na nagtatrabaho, kapag ang utak natin ang nagtatrabaho ikot ng ikot sa dami ng iniisip, madidrain talaga tayo. Kaya ayan, bagsak na bagsak ka, feeling mo ay pagod na pagod ka sa araw-araw. Yes, kasi may bukod sa physical, ang nakapag-drain dito is yung yung mga emotions mo, yung mga tumatakbo sa isipan mo, na yung pressure, nakakaisip mo, hindi ka makatulog, kaya drain na drain ka. Okay, Cancer? Oh, what a beautiful turning, kumbaga biglang liko ang sasakyan. Tingnan mo, there's a celebration card. Sinasabi ko sa'yo konting patience, tumapat siya sa two of wands. Ibig sabihin, you really wanted a new world. But this Cancer, this card is confirmation na sinasabi ng universe. Sabi, konting-konting tiyaga na lang talaga, anak. Malapit na. Huwag kang bibitaw kasi yan, there's a celebration. Unti-unti nang lumalabas ang magagandang baraha. There's a celebration. Three of Cups, there will be a celebration magaganap sa iyong buhay, sa iyong pamilya, basta everything na puro naman kasayahan naman. After all, nitong mga swords na iyong nararanasan, may lumabas, may nagkaroon ng sikat ng araw para sa buhay mo, Cancer. And panghawakan mo yan, kasi hindi magtatagal makakamit mo na yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Tagpan natin. There's a star. Wow. Star is a confirmation of wish being granted. Katuparan ng mga pangarap. Sinasabi ko sa inyo Kaya huwag kayong bibitaw. Bahala kayo. Pag kayo sumuko, pag hindi kayo nakapag-intay, bahala kayo. The star card, ito na mismo si universe nagsasabi yan. The star is a confirmation, di ba? Kapag yung mga bata pa tayo, tumitingala tayo sa langit, tapos tiniting natin yung star, nagwi-wish, di ba? Mayroon kasi wish upon a star. Ibig sabihin, talagang may matutupad na may katuparan ng pangarap sa soonest time. Sinasabi ko soonest, hindi ito magtatagal. It would take how many months na lang? 3 months, 5 months, basta. Konting tiyaga na lang, Cancer. Mapapasa inyo ang lahat, okay? Next is the Empress. Okay lang yung lumalabas sa Cancer itong Empress na ito. May kinalaman ito sa how you present yourself, kung paano mo ipakita yung personality sa madlang people, sa community. It means na siguro kasama dito sa dapat mong baguhin sa paano ka mag-isip o yung outlook mo sa buhay is how you dress, how you look physically, kasi may epekto ito yung kailangan kung gusto mo magpagupit, magpapayat, magpataba ng konti, magpakulay ng buhok, magbago ng fashion, sumabay sa uso. Well, it's up to you. Kasi syempre kung paano tayo manamit, kung paano itsura natin sa community, may epekto yan. Kasi maaring that could make or break. Kasi syempre gusto mo ng connection, gusto mo ng mga taong magkakaroon ng business partner, but sinong lalapit sa inyo kung mukha kang gusgusin? Diba? And that's why this Empress pinapatunaan, nire-remind lang kayo, Cancer, na you need to work on your personality in terms of physicality or the way you look. Kung paano ka tingnan or represent ang sarili mo. Siguro iba sa inyo dyan, medyo napabayaan ng sarili. It's time to shave. Kung lalaki, kung babae, it's time to have a new haircut. Bahala kayo. Basta something na new or na parang medyo refreshing naman tingnan. Okay?
Okay, 10th and last card is 3 of Swords. 4 of Swords, sorry. Ayun, oh, sword na naman. Relax daw. Okay? Huwag ma-pressure. And sabi ko sa iyo yun, makatapos sila ng judgment, yung mga pressure na naranasan mo. Yan, no? Relax. Have time to rest. I-rest mo yung utak mo. Huwag ka masyadong daming tumatakbo sa isip mo. Kasi nga, yan, no? Nade-drain ka. Yan, no? You need have time daw for relaxation. You need to clear your minds. You need have time to break. Have time for a perfect break or relaxation. Maaring mag-outing ka muna, magpunta ka ng beach, ng swimming or everything. Magmuni-muni ka. Basta i-clear mo muna. Kumbaga sa memory card, i-clear data mo muna. I-back to zero mo muna yung mindset mo. Cancer, that's the best time nga kailangan mo ngayon para magkaroon ka naman, at least kuminhawa naman muna yung nararamdaman mo so far. But all in all, this is not a negative card. This is all about reminders of your current situation. But the good thing here is lumabas yung celebration at yung star card. Ibig sabihin, konting-kunti na lang. Konting-kunti na lang, mapapasayo, makakamit mo na itong matagal mo nang pinapangarap. After all the trials, after all the problems that you have faced before, you deserve, Cancer, to be a star. Okay, to be in a pedestal kung saan ka dapat naroroon or kung saan ka dapat mapunta. Okay? That's it. Maliwanag ba? Naway, naliwanagan kayo, na-inspire, natulungan natin kayo, na-guide kayo ng ating napaka-soulful and meaningful na tarot reading nating pinagsamahan ngayon. I am praying na marami nasa sign ng Cancer na makapanood nito. At kapag may kaibigan kayo, kakilala, kamag-anak, opisina na mahilig rin sa tarot reading at nasa sign ng Cancer, sana mapanood nila ito. Don't hesitate to recommend our channel. Maraming salamat po. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please hit the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod nating videos. Maraming salamat, pinakamahal kong soulmates. Nasaan man kayo naroon, mag-iingat po kayo lagi, and God bless us all.